Sa kwentong ito makikita natin ang isang negosyador na nahaharap sa isang madilim na sitwasyon. Isang guro na nagkukulong ng 13 tao at may dalang granada. Pero ang mas nakakabahala, ang guro ay may mga kakaibang hiling at mga pangitain na nag-uugnay sa kanilang mga buhay. Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang tao ay nagdesisyon na sundin ang mga utos ng isang baliw? Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at alamin kung paano nagbago ang tadhana ng isang tao sa isang simpleng lotto ticket at kung ano ang tunay na koneksyon nila ni Gino. Ang pangalan ko po ay si Owell. Isa po akong negosyador ng PNP. Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ay ang nangyari noong 2015. Tinawag kami sa isang lugar kung saan may isang dating guro na nagkukulong ng 13 katao sa isang opisina. Ang pangalan ng suspek ay si Gino. Ayon sa mga pulis na nauna na sa amin, ay may mga dala raw na granada si Gino at kung hindi raw siya makakakuha ng sapat na atensyon, ay pasasabugin niya ang opisina. Nung dumating kami sa lugar, ay agad na akong nakipag-usap kay Gino. Nagpakilala ako at sinabing isa akong negosyador. Ang sabi niya sa akin ay hindi raw niya kailangan ng negosyador. Ang kailangan daw niya ay isang tao na makikinig sa kanya. Sinabi ko sa kanya na makikinig ako basta ilabas niya muna yung mga hostage. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya ay papayag lang daw siya na ilabas yung mga hostage kung makikinig ako sa kanya. Wala akong choice kundi ang sumunod. Nagsalita na si Gino. Ang sabi niya ay dati raw siyang guro sa isang public school. Pero natanggal daw siya sa trabaho dahil sa isang reklamo na hindi naman daw totoo. Nangyari raw yun ilang buwan matapos na masagasaan ang anak niyang babae. Nung mga panahong yun ay halos wala na siyang gana sa buhay. Wala na raw siyang ibang dahilan para mabuhay. Kaya nung natanggal siya sa trabaho ay naisip niyang tapusin na ang lahat. Pero hindi niya ginawa dahil sa isang panaginip. Napanaginipan daw niya ang anak niya. Sabi raw nito ay hindi pa daw tapos ang misyon niya sa mundo. Kaya kahit sobrang bigat ng dinadala niya sa dibdib ay pinilit niyang mabuhay. Hanggang sa isang araw ay may lumapit daw sa kanya na si Gemma. Hindi raw niya ito kilala pero si Gemma raw ang nagsabi sa kanya ng mga gagawin niya sa hinaharap. Ang sabi raw ni Gemma ay magkikita raw sila sa hinaharap at yun daw ang magiging dahilan para makalaya siya sa bigat ng dinadala niya. Nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Gino pero hindi ko siya pinigil. Hinayaan ko lang siya na magsalita. Nung matapos siya ay sinabi niya na ilalabas na raw niya yung mga hostage. Pero may isang kondisyon. Ang sabi niya ay sundin ko raw yung mga sasabihin niya. Kinabukasan daw ay pupunta ako sa isang coffee shop. May lalapit daw sa akin na barista. Huwag ko raw itong kakausapin. Tapos ay pupunta ako sa pinakamalapit na lotto outlet. Bibili raw ako ng isang ticket na may mga numerong ibibigay niya. Pagkatapos ay umalis na raw ako. Nung mga oras na yon ay hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Pero pumayag na rin ako para lang mailabas niya yung mga hostage. Nung mailabas na niya yung mga hostage ay pumasok na yung mga SWAT at inaresto siya. Kinabukasan ay sinunod ko yung mga sinabi niya. Pumunta ako sa coffee shop at may lumapit nga sa akin na barista. Hindi ko siya kinausap, pero nung makita ko yung mukha niya, ay parang may kung anong pumasok sa utak ko. Parang may nakita akong pangitain. Nung mga oras na yon, ay parang nakita ko ang buong buhay ko kasama yung barista. Nakita ko na magiging kami, magkakaanak ng isang lalaking sanggol. Pero isang araw ay masasagasaan siya ng isang van. Makakabangga ko yung driver ng van at makukulong ako. Habang nasa kulungan ay makakabuntis ng isang estudyante yung asawa ko. Magpapakamatay siya at yung anak ko ay magiging isang guro.
Nangyari lahat yun sa loob lang ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumalik na ako sa katotohanan. Hindi ko na kinausap yung barista at umalis na ako. Bumili ako ng lotto ticket na may numerong ibibigay ni Gino. At nung lumabas yung resulta kinagabihan ay nanalo ako ng 50 million pesos. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang koneksyon namin ni Gino. Pero sa tingin ko ay may kinalaman siya sa buhay ko sa hinaharap. Nung minsang makausap ko yung opisyal na namamahala sa kaso ni Gino, ay tinanong ko siya kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang sabi ng opisyal ay wala raw silang kilalang Gino. Sa kwentong ito natutunan natin na minsan ang mga desisyon natin ay may malalim na koneksyon sa ating kapalaran kahit na ito'y nagmumula sa isang baliw. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, minsan ang mga pangarap ay nagdadala ng madilim na katotohanan.